Hello, mapagpalang araw mga kaibigan. Ito na naman tagapaglingkod, it's State Martial Arts. So, tatalakayin natin ay tungkol sa 5-in-1 na pangkalahatang depensa. Bakit sinabi kong 5-in-1? Ito'y mutya ng salsagan, mutya ng sinukuang kahoy, mutya ng puyas, bahay, at saka gumamila silis. Yan yun na. Big shoutout muna sa lahat na nagtiwala, kagaya nito, nila Lakibol, lahat naman So, video to. So yan, tingnan nyo yung altar ko. So ganito karami po ang napadalhan natin. At marami pa dyan sa ilalim. So yan. Yung una ko kanyan, ganyan kakapal. So mga nag-iisip na tayo nang luluko lang. Huwaglit nyo yan sa mga kaibigan. So ito. So bago ang lahat, paki-ano muna na sana'y paki-like and share my video para makapagbigay alam tayo sa mga kaibigan. Para po makikita nila kung paano. At ngayon, 5-in-1 na depensa. Balik tayo. Pero huwag niyo kalimutan mag-sub guys. At ipakilala niyo ako sa mga kaibigan niyo sa mahilig ng mga anting. So ito, again, 5-in-1. So bakit 5-in-1? Because again, salsagan. Mutya ng salsagang alog. So yan. Yan ang mutya ng salsagang alog. So balik, gawa ako ng 7 kasi 7 yung naghingi sa atin. Kaya ipagdikit natin lahat. So gamit natin ay ang nansag, pangdikit para talagang matibay ang pagdikit. So gawa tayo. So habang nagsasalita tayo guys, ganito lang hayaan nyo lang ding gagawin ko ito. So lagyan natin ng kaunting tubig So ganyan ang pag guys, para mas matibay. So salsag natin para so 5-in-1. So mamaya iyan ako. So prepare ko lang muna to guys Sinchat na. Ayan. So, dami-damihan natin. So, yan. Big shout out muna habang pa tayo. Mag-prepare pa tayo sa pangdikit natin. Big shout out muna kay Tumito Chilin, kaibigan kong kasamahan kong manggagamot, at saka kay Girly Dagdag. At maraming salamat sa pag-alalay nyo sa akin sa panggagamot mga kapatid. At pati na rin kay sa mga bagong nagsimula at sa mga bagong gusto magpaturo sa panggagamot. So, wala pong limitasyon kung ikay bata, ikay matanda, babae o lalaki. Importante na makita natin kung karapat-dapat ka bang gumamot. At alalahanin niyo po, ang panggagamot ay nasa pangalan ng tao. Wala po yan sa sinasabing na kailangan So, kailangan talaga kung virtudes ka. Mas maigi kung virtudes ka dahil mas madali sa iyo ang So yan na siguro, tama na siguro to sa 7. Tingnan na natin. Dagdagan ng konti. So mga kapatid, sa paggawa na ito, tingnan nyo, sumasayaw ang kandila kahit walang hangin Sa loob tayo ng kwarto. At ganyan ang So mamaya, pag simula ko, i-focus na sa inyo. Ipo-focus na dito para makita nyo paano ba talaga ito paggawa. So yan, so napakalagkit nito. Parang ito yung kinuha sa mga dagta ng kahoy, kaya pa rin, gamit pa rin ito. Matigas to, tinatawag na ito na nansag. So ito yung pangdikit, napakatigas. Yan, pansin nyo, parang sticky lang. So mahaba-haba itong kwentuhan natin mga kapatid. So maya-maya, bawat dikit ko, sasabihin ko sa inyo kung anong gamit niya. So dinagyan natin siya ng bronze na wire o alambre para yun. Alam niyo naman ang gamit ng bronze, di ba? So yan ay pinaniwalaan na pangtaboy ng mga bad spirit o mga tinatawag lang aswang dyan. So nagagamit pa rin natin. So yan. So tigas na. Yan. So kailangan talaga i-mix siya mga ayos. So baba na natin to. Yan. Tingnan nyo yung kandila, walang hangin dito sa loob, pero yan parang sumasayaw. Ibig sabihin, gusto ng mga banal ang paggawa natin. So ngayon, muna na tayo, ipakilala ko. Bakit nga ba 5-in-1? So unahin natin, siyempre ang salsagan. So, ganun lang. So, salsagan. So, lagay tayo nito. So, paglagay ko nito, ganito guys. Yan. Ito'y malakas na pandikit. So, lagay natin sa bandang ulo. So yan. Ganyan ang paglagay.
So ang salsagan guys, pangkalahatang depensa. Pero ito po yung naging uso na ngayon, lalo na sa panahon ngayon dahil sa mga kapatid nating sundalo at mga pulis, pati security. So kahit hindi ka security, kung gusto mo namang magkaroon, just PM lang. At ang channel natin guys, itong Stinet Martial Arts pa rin ang ating, so lagyan natin tubig para hindi dikit sa hindi dumikit sa ating kamay. So yan. So ganito po para matibay, kasi itong lansag ay talagang matibay na pandikit. So yan. So ilalagay na natin ang so ganyan. Maklaro di apoy. Klaro. Klaro dili. Sa layo. O doon to. Ayan. So ganyan ha. Focus na natin yung cam. Yan, meron akong cameraman. Yan, para hindi ako masyadong mahirapan guys. So, of course, kailangan na natin ng tagapag-video. So ayan. So ito na. So ganyan. So ang salsagan guys ay talagang pinaniniwalaan at talagang pinatutuhanan, at kagaya ng ginawa nating video nung una, talagang sinubok nating hiwain yung balat natin ng kaunti, pero hindi natin madalas gawin yun ha, kasi yun nga, huwag nating subukin ang kapangyarihan ng Diyos lagi. So yan na. So yan ang salsagan. Ito ang una niyang figura. So ganyan na siya maging pag madikit na. Pero kulang pa ito, kaya anuhin pa natin, lagyan pa natin ng kasama niya. So ito'y tinawag natin 5-in-1 na pangkalahatang depensa. Go again, ang salsagan ay para pangkalahatang depensa, pero specialized po niya ay pangkabal. So malakas po siya sa kabal, hindi ka ito'y pinaanuhan talaga na hindi ka na tatagusan ng bala pag mayroong kang tanga ng ganito. So anuhin natin kasi ayan. Okay na. So adjust kasi ako guys kung anong magandang forma niya. Kasi yan. So matagal to, mga 3 oras bago pa ito matuyo. Kaya ingat tayo sa paggawa kasi hindi to pwedeng madikitan ng iba. So yan na. So okay, ang pangalawa is ang hindi nyo masyadong makita ang cross siguro. Kita? Ibuwag man. So yan ay ang sinukuang kahoy. So ang sinukuang kahoy, ano nga ba ang sinukuang kahoy? Of course, yan. Ang sinukuang kahoy kapatid, ito'y pinaniniwalaan na nung panahon ni Kristo, ito'y tinawag na yumuko o yumukod sa harap ni Kristo nung siya'y dumaan. Kaya ito'y napakamabisa, pangpasuko o pangpaamo. Kaya anong ibig sabihin? Pangkalahatang depensa. At isa pa dyan, alam nyo na yan, na ang sinukuan ay, yan ang tinatawag nating, mga kapatid, na pangkalahatang depensa. At of course, simbolo ng paniniwala. Of course, lalo na kung ikay Kristiyano. Alam mo na, pag Kristiyano ka, ang sinukuan kayo, yan ang forma niya. Yan, so, susunod natin ay ang, of course, hanap tayo ng kaparehas. Yan. So, yung magsing laki. Gumamila Silis o 5-star. So, kung napapansin nyo, bakit ko nakilala ito siya? So, yan. Klaro? So, yan ang Gumamila Silis. Ibig sabihin siya ay tinatawag siyang Gumamila Silis dahil ang simbolo ito ay bulaklak ng langit o kahoy ng buhay dito sa atin sa Pilipinas. At sa bandang dako ng Surigao, ito yung paniniwalaan ay San Pablong kahoy. So, ito nakikita nyo, isang uri ng buto na may maraming muka. Bawat petals niyan ay may 5 petals, pero bawat muka ay may simbolo. May mukhang unggoy, kahit ano-anong muka diyan. So yan, at ito naman ang mabisa nito is ang panghalina. Kagaya ng sinukuan ay panghalina din, pangpaamo. At ito naman panghalina sa negosyo at saka of course para sa bala. Kasi dito sa amin ito talaga ang pinakasikat, pinakamahal. Kasi dito bili ka nito ng siyam na piraso, it is 4,500. Pero sa atin hindi po natin ginagaya ng ganong presyo ha. Atin lang ay yung makatarungan na pag i-close na close? Ayo. Ano man? Ikuan mo yung battery. Hindi lang. Ay, i-close. Close ang battery. Okay, so ano lang natin kasi palubat na pala yung cellphone ko. So, ganito ang paglagay. So ito naman ay
sa tagiliran. So, ganyan. Ito naman isa sa kabila. So, yan. So, ganito natin. So, naging 3-in-1 na. So, mamaya 4-in-1 hanggang sa maging kumpleto ang 5-in-1. So, yan. So, yan na. So, meron ng salsagan, meron ng sinukuan, at saka gumamila sila. So, ganyan ang forma niya. So, sunod natin ay of course, ang tinatawag nating bahay. So, ito naman, ang bahay ay para sa mga usog-usog. At may sariling rebeltar pag ikay gawa ng di maganda. Of course, babalik sa gumawa ang nito. Ang magawa sa yung ng di maganda, babalik sa kanya. So yan. So ito na ang pang-apat na bahagi. So ganyan. So ganito ang paglagay. So ito sa harap, ganyan natin. Yan. So ganyan ang maging forma. Tatlo ang ilagay ko sa tinatawag nating bahay. Ito'y para sa mga usog at maganda to guys kung sa mga bata, ibigay nyo sa mga bata. Kung meron kayong marami ng ganito, sa mga naghahanap, madali po itong kilalanin. Kung andun kayo, malapit kayo sa kagubatan, yan, sige, pwede kayong maghanap. Huwag kayong matakot pumasok sa kagubatan. Pero dapat lang po talaga, pag gusto nyo, pag pumunta kayo sa kagubatan, ay kayo'y yan na. So, maganda na ang forma, di ba? So, yan ay tinatawag natin 4-in-1 na. So, kanina, salsagan, sinukuan, gumamila silis, at saka bahay. So, ang bahay guys, para sa mga usog o kontra-usog. So, hindi ka basta-basta nauusog pag meron kang bahay. Kasi ito talaga pinaniwalaan dito sa amin na para sa usog. Pero maliban po, ito po yung sekreto ng mga panira ng baril. So, yan napagtaka yung ibang sundalo, bakit nakasagupa nila yung mga rebelde doon sa bukid ng tinatawag nating bukid ng Surigao, ay hindi nila nasisira ang mga baril nila. Hindi nila alam na ito yung sekreto ng mga kapatid nating rebelde. So yan, so lagyan na natin ang panglima is of course puyas. Kahit i-search nyo ang century people, walang iba yun ang mga taong mga blaan. Sila yung umaabot sa ngayon, sa kasalukuyan, sila lamang yung mga taong umaabot ng 100 years. So ito na ang puyas, ang sekreto. Ito ay pangkalahatang panggagamot, pantaboy ng masasamang espiritu at pangkalahatang panggagamot. So ganyan ang magiging mukha na nito. So ito ay ang last natin nilagay is ang puyas. So yan. Okay? Okay. So yan na. So kung napapansin nyo, yan yan ang harap. Pero kung dito mo tingnan, parang muka. So, ganyan ang design natin. Klaro? So, parang muka. Kung tangnan niyo is letter U, Y. Yud, He, Bab, He. So, ganyan pa rin ang design. Meron pa rin. Ang lamat pa rin. Meron. Kahit ganyan po, may nakasulat na pangalan ng Panginoon. So, Yud, He. So, Y po yan. Kahit baliktarin mo, ganyan din. Y din ang design. So, yan. So, kumpleto na. So, ilang minuto na dyan po 13 minutes? Okay. So, hindi ko na tatapusin tulad kasi masyadong mahaba. Pero yan lang, anuin ko sa inyo. Hinikayat ko sa inyo, kung gusto po nyo magkaroon, PM lang po. Hanapin nyo lang. Ano sa Formas Kandila? Cross Capon. Tenet Martial Arts, of course, ang messenger natin, Tenet Martial Arts lang din. So, ito na ang format, tapos patutuyuin to. Dapat hindi to maggalaw. So, isama natin. Ganito din siya. Pag idikit natin to sa mga tinatawag nating pang kalahatang depensa. So yan, ito yung mga napulot ko o mga mutya ko. So yan. So dyan muna siya at tuloy-tuloy muna. So again, big shout out sa mga kaibigan natin dyan, sa mga naniniwala sa kapangyarihang lihim. Maraming salamat sa inyo kaibigan at kayo'y nagtiwala. So, huwag kayong matakot na sinasabi na scammer tayo yan. Wala tayong presyo. Kung ako scammer, ako'y talagang magbibigay ng presyo. Pero dahil wala tayong presyo, ibig sabihin, hindi po tayo scammer. Kaya dahil po yung kusang kalooban nyo lang. Tanging alay nyo lang. Yung taos pusong alay nyo lang ang hingi natin. Alalahan, sabihin ko sa inyo ngayon, sa kanila po itong bawat piraso ay 60 pesos. Pero ako yung sa nagtitinda naman, binigyan niya ako ng
discount dahil panay ako pagbili sa kanya. So, bawat piraso po nito ay Lubatan mo. sige lang, nagkakahalaga ng tawag nito 50 pesos ang bili ko. So, bawat araw pinaka-limitan ko is makaubos ako nito ng tawag natin kapatid na makaubos ako ng 2 kandila. Pero talaga maramihan. Pero bawat talaga araw, pinaka-limit na lang, pinakamaliit lang is 2 piraso. Pero kadalasan talaga maramihan. So ganito pa rin. So again, ang gamit ng salsagan ay of course ay pangkalahatang depensa, pero ito ay expert po. Ito ay na po talaga sa mga bala. Ito talaga sumikat dahil sa depensa sa bala. So yan. Okay. Tanduga ng kuan basig wala na ni charge ang power bank. Tanduga para mo-charge siya. So kanan mga kapatid. So abutin lang natin ang mga 20 minutes. Hindi natin matapos ang vlog ha. So lang. So big shout out sa inyo. So again, ito na. Lagyan na naman natin ang okay. Pili tayo ng mas maganda. Okay. So ganito lang ang sikreto kapatid. Salsagan at saka sinukuang kahoy. Yan. At dapat po talaga meron kang tinatawag na pamantayan. Meron ka talagang bakit mo siya kinuha at meron kang magandang explanation. Hindi po pwede na maglagay ka na lang at sabihin mo pangkalahatang depensa pero hindi mo alam. Kasi pinakauna, hindi mo pala subok. Hindi mo pala alam kung ano. Kung may nakasubok naman ito at hindi ikaw yon. Ako naman kasi, alam nyo po kami ay nasa red area. So, alam namin to. Dahil ito talaga ginagamit at kinukuha pa nung una pang panahon na may mga kaninunuan. Kasi ito, isa to, nangyayari sa buhay ko dati. Hinanap ako ng isang commander ng rebelde. At sa awa naman ng Panginoon dahil po sa meron tayong mga ganitong gamit ay hindi po tayo nasumpungan. Nagtaka yung pinsan ko bakit daw nung andun pa ako, hindi ako hinanap. Pero pag nakatalikod lang ako, hinahanap na ako ng mga rebelde. So ganun po. So mayroon po talagang pagtulong mula sa taas pag ikay mahilig at nagkumukuha ng ganito. Kaya kagaya na sa Epeso, nakasulat sa Epeso, aklat ng Epeso, isuot nyo ang armas na mula sa Diyos upang makapaglaban kayo pagdating ng araw ng pag-atake ng mga masasamang tao o demonyo. So ganyan lang. So yan o. Madali lang. Lagyan na naman natin puyas. So kahit i-research nyo guys, hindi ko pagdadamot yan. Ako talaga kasi pag nakikita ko yung totoo talaga din, kagaya din ng iba, ako yung nagsasabing totoo, kagaya din sa Century Island, Century People. Yan ang mga tribong bilaan na taga Mount Matutom, siguro dito mga kalahating araw travel papunta dun sa kanila. Sila yung mga taong umaabot ng 100 plus. So anong sekreto nila? Ito, puyas, pinakasekreto. Pantaboy naman sa mga espiritu at pagpagaling. So isang sa kanila, kaugalian na ito'y ginagamit nila. So yan naman. So, ang ganda tingnan. So ito'y talagang kaugalian yung ginagamit nila pang depensa sa mga masasamang espiritu at pangpawala ng sakit. So yan. So pinagpala po tayo na nagkaroon tayo ng ganito. At kaya nga hindi natin ipagdalamot at hindi natin linalagyan ng presyo at tayo hanggang sa palimusan lamang mga kapatid. So yan, ilang minuto na po eh? 19. 19. Okay, so abuti lang. Doon na to. Hanggang sa malubat yan guys ha, pero ito'y paulit-ulit. So dalawa na nagamit. So ganito po. Sumabot ng 15 minutes bago to siya matapos ang isa. So dalawa na. So dyan lang. Yan patikim ko sa inyo. Yan meron akong mutya sa kinason. Yan libon yan, parang bato pero kinason yan. So ganyan din. At yan, tagusang bato. Yan. Pero hindi ko dinadala yan. Dyan lang yan sa bahay. Kasi, yun. Natanggal. Balik natin. Tingnan natin. Wait. Tanggal, magalit po eh.
Ako bantay na. Okay, yan. Nabalik. Okay. 20. Madali naman pala ibalik. Mga plug percent, mga tolong ko to, 3. Hanggang hantod lang mapalong na siya. So yan, balik naman na. Ang galing. Parang ano lang, sinubok lang. Yan. Yan na. Littering. Sentro lang. Okay. Yan. Kumpiyansa ako sa hawak. Di pa pala yung dikit. So yan. Diyan na siya. Pangalawa. So dyan siya, magdamag. Kaya kailangan ritual kasi yan. Susulat pa pangalan sa nag-request. At saka magdamag yan dyan. Itabi ko sa mga mutya natin. Oops. Tumagilid. Huwag kang gabikit ha. Yan. So pangatlo. So ang ganda tingnan yan. Pag dyan siya. Yan. Tumigas na itong isa. So pangatlo na. So big shout out pala sa mga taga-follow natin at hindi ko na maisa-isa. Noel Ribon, Girly Dagdag, Tomato Chilin, GB Ardon, 8 Kahana. Dami niyo pero yan na. Lagi kong sinasabi. Hindi ko man kayo maisa-isa. Alam ko na naintindihan niyo ako. At sa mga gustong mag-PM, guys, yung hindi ko na-replyan agad, ito po, palala ko lang sa inyo. Hindi lang po isa ang ni-replyan ko bawat araw. Umaabot kayo halos 1,000 katao bawat araw. Kaano? Kaya huwag kayong magtaka kung minsan hindi ako makareply agad. At yan ang lagi kong sinasabi, lalo na doon sa mga ka-GC ko, pasensya't hindi ko, kasi yun, andito ako, yan. Pinasok ko lang yung cellphone kasi nag-video. Nag-vlog tayo para pagbigay alam sa inyo. Pero pag talaga ako'y nagdarasal, nagre-ritual dito, pasensya po, hindi po pwedeng magpapasok ng tinatawag natin cellphone. Hindi ko yan ginagala dito para iwas sa tentasyon. Ganun lang din. So yan. Ang ganda tingnan ng agos ng yan. Okay. Yan. Ilabok ang alambre. Gusto ko kainin. Mabango kasi to, lansag. So yan. Forma ng pangatlo. So ano lang guys ha? Paalala lang po. Huwag nyo na sana ako tinatawag na apurahin. Hindi po madali ang ang paggawa nito. At lalong hindi po basta-basta pag gumawa nito. Hindi po pwede na basta-basta ka na lang gumawa at hindi mo pinag-isipan ng maayos at hindi mo ipagpaalam sa Panginoon o sa mga banal yung ginagawa mo. Kasi wala pong kahihinatnan na maganda kung ikay mag-iisip ng nangyari natin negatibo. Lagi ko sinasabi dito, pag gumawa po ng ganito, dapat open yung pag-iisip mo. Hindi ka po nag-iisip ng pera agad. At sabihin natin, oo, magkakapera tayo nito. Pero yun nga, palimusan lang tayo kasi ayaw kong magkaroon ng sala sa Panginoon. Ayaw kong ipitin ng tao. Kaya ganito ang nangyari. Hindi po tayo nagbibigay ng presyo para hindi po tayo maakit sa tukso. Kaya walang maliban lang po sa tinatawag natin sa bato umo ha. Kasi bakit ko linalagyan ng presyong bato umo? Ganito po, hindi po kasi akin ang bato umo. At yan ay hindi din bihira kunin. Mas mahirap pa yan hanapin sa mga mutya. Kasi ang umo ay talagang andun yan sa mga pugad ng engkanto. Kaya hindi ka pwedeng basta-basta na lang na kumuha doon pag hindi ka magpapaalam ng sa mga engkanto. Kaya shout out sa inyo sa mga kaibigan kong nagpupunta sa bundok Mount Panahaw.
na nagpapaunlak sa atin magbigay ng bato umo. So maraming salamat talaga. Yan. So pasensya kayo nag-iingay ang mga sa kabilang bahay. Ay andyan yung pamangkin ko, napakaingay. Yung pamangkin ko yun. Maingay talaga yung tao yun. So kahit papano ay naman, mabait naman din. So yan ah. So again guys, maraming salamat sa inyo. At yan. Kung gusto nyo pong magkaroon nito na galing sa akin, ito'y taos-puso ko pong ibigay sa inyo at sana din tumbasan nyo din ang taos-pusong pasasalamat. So, kaya wala po tayong presyo dahil yun nga, bawal sa atin magbigay ng presyo. Kaya hanggang sa lang ako. Yung taos-pusong alay nyo, kung ano yung kaya nyo i-donate dito. Total para po yan sa altar, hindi po yan para sa akin lang. Yan. So yan, kagawa na tayo ng tatlo. So kumpleto na yung order ng kaibigan natin. Hindi ko lang sabihin yung pangalan niya. Yan sis, ito na sis. Yan. Ito yung tagusan kong bato eh. Ilagay ko muna siya dito para hindi magalaw. Ay, hindi pala kumakapit dito. Try natin. So yan. Huwag kang gumalaw. Ay, galaw. Gumalaw. Ito na lang. Diyan ka na lang. Yan na lang. Oops. Kasi dito pwede magkadikit guys. Kasi pag didikit to sa kabila, di mo na yan matatanggal pag matuyo na. So dito na naman tayo. So ilang minuto na? 2-6. So, yan. Bagong idea ko po to, 5-in-1 at pangkalahatang depensa. Kaya kayo na magdesisyon kung gugustuhin nyo to hindi. So ako sa inyo talagang i-grab nyo opportunity. Kasi ako sabihin ko talaga, ang salsagan po natin ay paubos na. At habang meron pa, mag-PM kayo agad. Ganun lang kasimple, mga kapatid. So yan. Sumumpra yung nansa ko, kaya dagdag ako ngayon. Draw, di ba? So, again, sinukuan. Yung lock pala. So, bakit kailangan lagyan natin ng ganito? Yun, of course, kapatid. Nalagyan natin ng ganito para pwede kwintas. At hindi yan basta-basta matatanggal kasi ito'y nansag. Yan, ito'y talagang mabisang pandikit. Gusto ko nga solvent, kaso lang solvent, hindi pwedeng ganito. Kailangan ng solvent, pabilisan ng kamay. Kaya hindi ko na lang in-apply yung solvent. Ganito na lang. At kakasama din sa katawan yung solvent. Kasi naamoy mo yung baho nun. At yun yung ginagamit ng mga batang hamog. Yan, mga panahon ngayon. So yan. Salasagan. Balik na naman tayo dito sa Allahu Akbar. Napa-Muslim tuloy ako. Yan. Again, dito naman. Ito malaking lagi kasi malaki to. Yan. Malalaking buto na ilagay. Din. Sarap pakinggan, sarap tingnan. Yan. Dahil poyas. True. Yan. Ano pa isa oh. Dala sana. Dala na. Hindi dumikit. Kailangan niya ng focus na.
Gusto niya dalhan ng pandikit ng sarili niya. Ano ba?